Well, sa kasalukuyan na Bombo Roger, ang Committee on Justice ng House of Representatives ay nasa proseso pa no nung pagkakaroon ng isang ah, parang clarificatory hearing no kung sa usapin ng halimbawa ng piskalya yan ginaganap pa nila yung clarificatory hearing pagkatapos ng maitakda nila na ang dalawang complaints na naiwan no dahil apat yan noon yung dalawa ang yung isa na withdraw at yung isa naman ay sinabi nilang filed out of time no. So itong dalawa ngayon kung maalala mo dineklara nila nung nakaraang linggo na sufficient in form and in substance dahil yan ay requirement under the House Rules on Impeachment at maging ng ating saligang batas no kaya na ang impeachment complaint ay dapat tingnan kung tama ba ito sa forma at meron din itong sustansya no sufficient din ang kanyang substance. So pagkatapos nilang maitakda yan sinabi nila na merong sufficient grounds to proceed with the hearing no? Kaya nangyari ito nung sinagot na no binigyan ng pagkakataon na sagutin ng office ni Vice President Sara Duterte ang dalawang complaints. Pero doon nga sa sagot na inihain ni Vice President Sara at ng kanyang mga abogado ay parang sa tingin ng mga miyembro ng komitiba ay hindi naman supisyenteng sinagot yung grounds no for impeachment. Mhm. Sa katunayan, kung matandaan mo Bombo Roger, yung inihain nila na sagot no ang tawag nila doon ay answer ad cautelam no just in case no kino-question nga nila ang constitutionality ng nagaganap na pagdinig no. So kaya dahil sumagot naman din siya kahit ano pang laman ng kanyang answer ang sabi ng Committee on Justice ay di ituloy na natin ito doon sa parang clarificatory hearing no. Mhm. Kung piskalya pa yan clarificatory hearing ibig sabihin bigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng Committee on Justice na magtanong no kung mayroon pa silang gustong linawin bago pagbubutuhan ito ah, kung ano man ang maging desisyon nila whether to impeach a resolution for impeachment or to dismiss the case no. Sa halimbawa kung ang resolusyon ng Committee on Justice ay i-impeach si Sara Duterte, yung resolution na yan ay dadalhin nila ngayon doon sa plenaryo at pagdidibatihan at pagbobotohan. No? Mhm. Kahit naman ang botohan nila ay i-dismiss yung dalawang complaint na yan, dalhin pa rin yan sa plenaryo at pagbobotohan doon. Mhm. So, nasa stage pa tayo ngayon na sinasabi ko nga clarificatory hearing no nung nakaraang araw kung saan wala naman, hindi naman din po sumipot doon si Sara Duterte at maging ang kanyang mga abogado, no? So ang nangyari doon, nagkaroon ng mga pagtatalo, no? Pero dahil wala pa namang wala pa silang pinatawag ng mga testigo, no? Ang nangyari ay naglabas ng mga kautusan ang Committee on Justice, halimbawa, pinasubpina nila ang records ng Office of the Ombudsman patungkol doon sa statement of assets, liabilities and net worth, no? Naglabas din sila ng subpoena para sa National Bureau of Investigation para isubmit ng NBI yung resulta ng kanyang investigasyon. Patungkol naman ito doon sa sinasabing threat na Mhm. ginawa dati ng pangalawang pangulo sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos, sa First Lady at saka sa Speaker, no? At iba pang mga pinasumpina nila. So nandito pa lang sa stage na ito. Mhm. Ngayon, Bongbong Roger, nung nagsampa ng kaso sa Korte Suprema, no? Ang ilang mga abogado naman na kakampi ni Sara Duterte kahapon, no? Sinasabi nila walang basihan, walang unconstitutional yung ginawa ng Committee on Justice na Mhm. sinabing sufficient in form and in substance, no? At sinabi nila na hindi pantay-pantay ang pagtingin, bakit napakabilis dinismiss yung kaso ng impeachment laban kay BBM pero bakit itong kay Sara Duterte ay nagtutuloy-tuloy Mhm. at ano pa yung mga grounds na sinabi nila
Sinabi nila na mali na magkaroon daw ng mini trial dahil yung termino na ito ay minsan ginamit kasi ng chair ng Committee on Justice na parang mini trial, which is wala naman sa rules, no? Hindi naman talaga ito trial sa realidad, no? Kahit nung ako ay nasa Kongreso pa, hindi naman talaga trial ang nangyayari diyan sa Committee on Justice. It is more of a clarificatory, parang piskal kami, no? Oho. So yun. Of course, karapatan naman yan ng kahit sinong partido na dumulog sa Korte Suprema. Siyempre, ang tanong lang dito, ano ang magiging hatol ng Korte Suprema? No? Mhm. Kung ito ba ay kanyang papanigan o hindi. Okay. So ibig sabihin natin, para sa inyo, attorney, opinyo sa itong pagdulog nila sa Korte Suprema, hindi ba ito isang paraan para i-delay o iwasan ang impeachment proceedings, attorney? Well, hindi natin masisisi kung ganun nga ang interpretation ng marami o ng iba. Ano? Dahil maalala mo nung unang ma-impeach si Vice President Sara noong 2024, no? Mhm. In-impeach na siya ng House. Ang ginamit ng House ay yung second mode, no? Yung kumuha lang ng one-third. Dumulog sila sa Korte Suprema at matagal itong niresolba ng Korte Suprema. But eventually, ang Korte Suprema ay nag-intervene, no? Napuna nga ito ng ibang sektor dahil parang nagkaroon ng pakikialam ang Korte Suprema doon sa co-equal branch niya. But be that as it may, ngayon, kung titingnan mo naman yung proseso, ay nakita natin na talagang parang nag-iingat na ang House of Representatives. No? Mhm. Ah, Talagang step by step ay sinusundan nila at ayon sa kanilang rules at alinsunod din ito doon sa naging desisyon ng Korte Suprema. So talagang ang tingin ng marami at ako personally ang opinion ko dito is to again delay the proceedings, no? In fact, isa sa ground na sinight nila kahapon ay nagkaroon daw ng overreach, no? Oo. Sumusobra na pati yung mga records sa ombudsman ay pinapaksubpina, no? So, habang sinasabi nung ufi kung natandaan mo, Bombo Roger, kahapon sinabi nila, we are filing this hindi as mga abogado ni Vice President Sara, no? Sinasabi nila, sinasampa namin itong kaso na ito as concerned citizens, no? As taxpayers. Dahil nga may official naman na mga abogado si Sara Duterte doon sa impeachment, no? So parang nagkakaroon ng dalawang taktika ang ginagawa ngayon ng Office of the Vice President. Sa kabilang banda, sinasabi nila, haharapin namin yung impeachment na yan. Pero dito sa kabilang banda naman, ay merong dumulog na agad sa Korte Suprema. No? Mhm. So, sabi ko nga, karapatan naman nila yan, pero hindi natin maiaalis yung pagdududa na ito ay paraan na naman para ma-delay itong sinasabi nating impeachment proceedings against the Vice President. Okay, okay. Yun nga, attorney. Parang marami ng taktika. So, okay. Sa tingin nyo, attorney, may legal merit ba talaga ang hakbang na ito or purely tactical maneuver lang ng kampo ni BP Sara, attorney? Well, hindi natin pwedeng mapangunahan kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Pero ito ay sarili kong opinion, no? Napakababaw ng mga naging kadahilanan, no? At kung ito ang kanilang dahilan, sana tingnan ng mabuti ito ng Korte Suprema dahil parang lumalabas dito, gusto na naman nilang makialam ang Korte Suprema at ang Korte Suprema na ang parang magtatakda kung ano ang rules na susundin ng House of Representatives patungkol doon sa impeachment. Dapat natin maalaala, Bombo Roger, na itong ang House of Representatives or ang Kongreso in general, ang sinasabi sa ating konstitusyon, sila lamang ang may karapatan, no? Sa usapin ng impeachment as accountability mechanism. Ang House of Representatives, ang kanyang papel na itinakda ng konstitusyon ay diyan magsisimula ang impeachment, no? So ang initiation of impeachment ay magsisimula sa House of Representatives. Hindi nga pwedeng dumiretso ka kaagad doon sa Senado. Dadaan ka sa House of Representatives. At under the rules of the House of Representatives and even under the Constitution,
ang Committee on Justice, no, ang merong kapangyarihan dito. At ang magtatakda din ng rules on impeachment ay dapat ang House of Representatives din, no. Hindi pwedeng pangunahan ito or hindi pwedeng ang magdidikta ay ang Korte Suprema dahil co-equal nga. Maliban na lamang kung merong sinasabi nating grave abuse of discretion. But so far, sa tingin ko naman, sa prosesong nangyari, wala namang grave abuse of discretion doon, no? Sabi ko mas napakaingat nga kung titingnan mo, no, ang ginagawa nilang proseso. So, dahil kung sa bawat hakbang ay makikialam ang Korte Suprema, ay talagang masira yung sinasabi nating check and balance, no, ng tatlong institusyon sa ating lipunan, no, yung eksekutibo, yung legislatura at ang hudikatura, no. So sana ay talagang matingnan ito ng maigi dahil nakialam na ang Korte Suprema nung unang impeachment, no. At eto na naman ngayon. Kung talagang ibabalik ko lang yung mga sinabi nila noon, kung wala kang kasalanan ay dapat wala kang ikakatakot, no. Kung talagang ang sinabi noon ng Vice President na handang-handa na siya. In fact, she is ready for a bloodbath na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya in a proper forum. The proper forum now is the impeachment proceedings, no? Nasagutin niya kung sino nga itong si Mary Grace Piatos, kung saan dinala yung pondo sa intelligence, sa confidential funds at nung iba pang grounds na aligasyon laban sa kanya dito sa usapin ng impeachment, Bombo Roger. Kaya nga, attorney, kasi marami bang pagkumbaga kung sakaling pabor ang Supreme Court sa kanila. Para sa inyo, attorney, hindi ba ito magseset ng delikadong proceeding na pwedeng gamitin ng ibang opisyal para takasan ng accountability, attorney? Yan talaga ang isa sa magiging epekto. Tama ka sa sinasabi mo, Bombo Roger, no, na magiging walang silbi ang accountability mechanism ng ating konstitusyon kung sa bawat hakbang na gusto nating maging accountable ang mga high officials of our land, no, sa ating bansa ay ganito ang nangyayari, no. So talagang magiging inutil ang mga mekanismong 'yan, no. Lalo na kung ang magtatakda kung ano ang dapat gawin ng isang branch of government ay ang another branch of government, in this case ang hudikatura, no, didiktahan niya kung ano ang gagawin ng legislatura. So hindi 'yon ang gusto nating mangyari dahil nga sabi nga ng ating konstitusyon dapat itong mga institusyon na ito ay co-equal branch, no. Maliban na lamang kung talagang ibalik ko merong grave abuse of discretion, inabuso na talaga. Pero sa nakita naman natin, no, sabi ko nga, wala namang pag-aabuso doon. Binigyan nga ng pagkakataon ang Vice Presidente na sagutin, no, sa pamamagitan ng kanyang answer. O bakit naman nila pinasubpina ang mga records? Dahil sa puntong ito, gusto nila na bago dalhin ang kaso doon sa Senado para sa trial, ay malinaw ang mga dokumentong sumusuporta doon sa mga aligasyon, no. I don't think this is a fishing expedition. Part ito doon sa kapangyarihan ng miyembro o ng komitiba ng Committee on Justice na magkaroon ng clarificatory, no, questioning doon sa complainant at maging kung gusto man ng respondent na sumagot dito, maging doon sa respondent na si Vice President Sara Duterte. Yun na nga, attorney, kasi pag pabor sa kanya, parang lahat ng kung may susunod na official na may impeach, baka sakaling dudulog din sa Supreme Court. Okay. Sa pananaw ninyo, attorney, may double standard ba sa pagpapanagot sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, attorney? Sa usapin na ganyan, ito ang masasabi ko dyan, Bombo Roger. Siyempre, political question yan no? Kung double standard man yan o ano pa mang standard yan, malinaw na mayroong prosesong sinusunod ang Committee on Justice, meron silang itinatakdang rules, no? At syempre, hindi mo maiwasan na yung sabihin nila pinopolitika ang proseso. Talagang that's a political process, hindi naman criminal proceedings yan, hindi administrative proceedings, no?
hindi rin civil case yan. That is an impeachment proceedings Aha. which by very nature is also political dahil ang mga nakaupo dyan na magiging tagapaghatol, maging sa Committee man on Justice o doon sa plenaryo at maging pagdating doon sa Senado are political entities, no? Political persons, mga politiko ito, hindi naman ito mga maestrado, no? Kagaya nung nakaupo sa Korte Suprema sa ating mga huwis, no? But, under the rules ay sinusumpaan din nila na dapat maging impartial sila, no? So, hindi mo pwedeng pagkumparahin ang isang impeachment proceeding laban sa isang impeachment proceeding dahil magkaiba ang mga factual background dyan. At syempre, hindi mo maiwasan na merong magkaibang pagtingin ang mga miyembro ng komitiba ng justice at maging doon pagdating sa plenaryo. Kaya nga, Atty. Okay, Atty. Sakaling mapatunayan na may mali si Vice President Sara Duterte, kung sakaling lang pati yung mga nasa likod ng mga desisyon niya, may kasalanan ba, Atty.? Ang impeachment proceeding kasi, Bombo Roger, as accountability mechanism, ay patungkol lang ito sa mga tinatawag nating high officials na impeachable, no? Ang sadya nito o ang objective lang naman ito, kung merong kasalanan yung official na yan, ay alisin siya sa kanyang pwesto. So, yun lang ang magiging hatol. Alisin ka sa pwesto mo at hindi ka na pwedeng tumakbo ng ano pa mang mga posisyon pampubliko, no? Sa usapin naman, kung meron ba siyang kriminal na pananagutan o pananagutang sibil, ibang usapin yon. No? Kung sabihin, halimbawa, ma-impeach siya at makonvict siya ng Senado dahil magkaiba ito. Ang impeachment ay mangyayari dyan sa House of Representatives. Pagkatapos niyang ma-impeach, dapat dalhin siya doon sa Senado para magkaroon ng paglilitis o trial. Doon naman sa Senado, dalawa rin ang hantungan. Either ma-acquit siya or ma-convict siya. No? If she is acquitted, then tapos na ang kaso, she can run for any other office. If she will be convicted, no, and she will be disqualified from running for any other position. No? Pagkatapos niyan, kung merong nakitang mga ebidensya na siya rin ay gumawa ng mga kriminal na aksyon, ay pwede siyang sampahan ng kasong kriminal o pwede ring sampahan ng kasong sibil. Halimbawa, doon sa usapin ng mga ill-gotten wealth, no? Kung napatunayan nga na itong mga perang ito ay hindi nakamal sa masamang paraan, ay pwedeng magsampa ang gobyerno ng civil case for forfeiture, no? Para ilitin ang sinasabing mga kayamanan na hindi dumaan, hindi dapat naging pagmamay-ari ng isang impeachable official. Okay. Sa puntong ito, Atty., masasabi ba ninyo na krisis na ito na wala ng tiwala ng tiwala ng publiko sa gobyerno, Atty.? Well, mas malalong maging mawalan ng tiwala ang publiko sa ating pamahalaan o sa ating mga institusyon kung ang mga ganitong proseso ay parang winawalang bahala natin, no? Na pag nagkasala ang ating mga matataas na mga opisyal ay parang pinapabayaan lang natin, no? At sinasabi natin, bakit pa nagkakaroon ng impeachment? Meron kasi akong narinig, Bombo Roger, nito mga nakaraan, napakalaki ng problema natin, may crisis dahil sa gerang inilunsad ng Amerika laban sa Iran. Tumaas na ang presyo ng mga petrolyo at ng mga bilihin. Bakit impeachment pa kayo dyan sa House? I think napakababaw ng ganyang pagtingin, no? Totoo, dapat harapin natin ang krisis na ito na dulot ng gerang walang batayang gerang inilunsad ng Amerika dahil tayo ay apektado, no? Dapat singilin din natin ang kasalukuyang gobyerno na pabilisin ang pagtugon sa krisis na ito. Pero hindi rin pwede, Bombo Roger, na atin na lang isang tabi ang usapin ng impeachment. Dahil ito ay may malaking connection din kung paano ang ating pamamahala, kung paano ang pondo ng ating bayan ay pinangangalagaan ng mga opisyal na
ating inihalal, no? So kailangan din itong silang maging accountable. Hindi pwedeng mayroong sinabi na milyon-milyon na nilustay ay atin na lang pabayaan. Lalo na ngayon na nasa isa tayong matinding krisis. Kasi pag pinabayaan natin ito, isinantabi natin ito, parang sinasabi mo sa kanila, okay lang, nalustayin nyo ang milyon-milyong pera ng mamamayan kahit nagka-krisis-krisis na kami. No? So hindi isang magandang mensahe yan para sa ating mamamayan at para rin sa ating bayan, Bombo Roger. Yan nga, Tony, kasi may mga sa hindi magkaila talagang yung mga nakopo na official ng gobyerno ngayon, yun ang sinasabi nila sa account page nila. Ba't ginagawa ito ng gobyerno sa hinaharap nating na krisis at may impeachment pa. Okay. Attorney, kung kayo nasa Kongreso ngayon, buboto ba kayo na pabor sa impeachment? Oo o hindi? At bakit, Attorney? Siyempre, ang ating pagbabatayan, Bombo Roger, ay ano ba yung mga ebidensya na inihain, no, ng mga complainants kung ako ang nakaupo, no? At sa katunayan, nung unang impeachment complaint, no, nung dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional, kami rin ay kabahagi ng grupo na yon na naghain ng impeachment. At nakita namin na meron ka talagang basihan. Kahit na lang doon sa usapin ng paglustay sa confidential funds, to, na yung 125 million sa Office of the Vice President at additional several hundreds of millions sa DepEd, ay talagang ano yun, pagtataksil, no? At the very least, pagtataksil sa tiwalang ibinigay ng mamamayan or betrayal of public trust, no? At violation of the Constitution, no? Hindi ma-explain, ginamit kay Mary Grace Piatos, etc. So, kung ako ang tatanungin, no, sa usaping yun lamang, no, sa ground na yun, yung paggamit at pag-google ng pondo ay talaga merong basihan na ma-impeach, no? At syempre, ibang usapin naman din ito pag dumating na sa Senado, dahil doon nga talaga ang paglilitis, no? Kung meron silang ebidensya, ipresenta nila doon sa Senado. Kung wala, di makonvict siya. At kung meron naman, di pwedeng ma-acquit siya. Pero hindi pwedeng sabihin natin na sa usapin na ito, walang ano yan, politika lang yan, walang basihan yan. Dahil hanggang sa ngayon, ilang taon na ba ang nakalilipas, hindi talaga nila na ipaliwanag ng maayos sa mamamayan. At sinabi lang nila, we will explain at the proper forum. Meron kaming mga ebidensya, ilalabas namin at the proper forum, pero nakita naman natin, yung forum na yan ay andito na nga, pero gusto pa rin nilang magtago sa palda ng Korte Suprema o sa tabing ng Korte Suprema, Bombo Roger. Yun na nga maraming nagsasabi na parang ginagamit lang impeachment bilang political weapon, attorney. Yun ang naririnig natin ngayon sa kampo ng Duterte. Okay, sa uli ko na siguro katanungan, attorney, sino ang tunay na talo rito, attorney? Ang Vice President ba o ang sambayanan ng Pilipino? Siyempre, Bombo Roger, no? Kung ang prosesong ito will fail, no? Na ang mamamayang Pilipino mismo ang nagtakda at naglagay nito sa ating 1987 Constitution, ay talong-talo ang mamamayang Pilipino rito, no? If our high officials cannot be made accountable, tayo talaga ang talo, no? Dahil isipin mo naman, pag ordinaryong empleyado halimbawa ng gobyerno, nagkamali lang, no? Meron lang siyang hindi ma-explain doon sa kanyang trabaho, ay pwede na kaagad siyang tanggalin, no? Pero pag high officials pala nasangkot sa milyon-milyong maanumalyang mga transaksyon, ay okay lang, no? So, ano ang mensaheng ating ipinapaabot diyan? Kaya kami talaga ay sinusuportahan namin itong prosesong ito for accountability dahil ito yung paniningil, no, ng mamamayang Pilipino na sinabi natin, the public office is a public trust, no? Kung ang pagtitiwalang yan ay sinalaula ng mga matataas na opisyal, ay dapat maging accountable sila. Kaya dapat lang ituloy-tuloy ito, Bombo Roger, hanggang doon sa sukdulan, no, na magkaroon ng paglilitis sa Senado, no? At dapat nanawagan na rin tayo sa Senado once ma-impeach muli ng House of Representatives, ay forthwith,
no, kagyat na magkaroon kaagad ng paglilitis. Hindi katulad nung nakaraan na kahit yung word na forthwith, na simple lang naman ang ibig sabihin niyan, agad-agad, ay nagkaroon pa ng mahabang talakayan, mahabang debatehan kung ano ba talaga ang ibig sabihin noon. No? At siyempre, tayo rin ay umaasa na tingnan ng maigi ng Korte Suprema itong panibago na namang petisyon na inihain sa kanilang hapag, no? Kung para ba talaga ito sa interes ng ating konstitusyon o para sa interes, makitid na interes lamang ng iilang partido, Bomborodja. Yun nga. Attorney, once again, maraming salamat sa nakapanayam ka namin dito sa himpilan po ng Bombo Radyo Luwag. Maliban po, Attorney Zarate, kung meron pa kayong mensahe ngayon, lalo na ngayon, ang kinakaharap po natin ng krisis ngayon dito sa bansa po natin, Attorney. Go ahead po. Maraming salamat, Bombo Roger. At syempre, nanawagan tayo sa ating mga mamamayan, no? Hindi lang dito sa Ilocos, kundi sa buong bansa na rin. At lahat na dako na humaharap po tayo ng matinding krisis, no? Kaya napakalaki po ng ating responsibilidad na magtutulak tayo ng mga pamaraan para maibsan kung hindi man tuloy-tuloy na masolusyonan itong mga krisis na ito. At kaya kailangan nating singilin, no? I-engage natin ang gobyerno. Hindi pwedeng ang gobyerno ay napakahina ng kanyang response, no? At syempre, ituloy-tuloy din natin yung mga pananawagan ng accountability ng ating pang mga ibang mga officials. Sa kabilang banda naman mo, Roger, dahil weekend na nga, Sabado na ngayon, no? Papunta na tayo doon sa Semana Santa. Ako ay bumabati sa lahat ng mga Kristiyano, no? In their observance of the Holy Week. At sana, katulad ng ating naranasan nung unang panahon na magkaroon ng Easter, muling pagkabuhay, ang Pilipinas ay darating din sa panahon na muli tayong mabuhay na mga lampasan natin ang krisis na ito at maging matiwasay at maging maunlad din ang ating bayan. Muli, maraming salamat, Bombo Roger.